So ayun guys, kababa lang sakay natin sa may Cubao Solid North Terminal ano. Ah, so ngayon guys, ikot tayo no. Palabas tayo ng Irod. Unang biyahe pa lang natin yun guys. Galing siya ng Techno Hub ano. Medyo naantala ang ating biyahe. Gawa nagkaroon ng trouble ng unit at pinagawa pa ng partner ko no. Kaya medyo na-delay tayo no. So okay lang yan. Tsempo-tsempo lang naman yan. Kung minsan kahit medyo pinanghali ka ng biyahe pag tapat sa'yo, tapat pa rin naman sa'yo no? So ganun lang yan guys. So simulan natin ng positibo ang ating umaga ngayong araw na to no?
So guys, kayod muna tayo. Sabi ko kayo kapag nakakuha na tayo ng sakay. 2,000 years later. So ayan guys, dito tayo sa may tapat ng Maui Oasis, ano? Going Pandakan to, no? Yung ginagawang ah, mga poste ng Skyway, ano? Yung galing ng Santa Mesa na Skyway, ito yung kadugtong niya, no? Na gawin nung boundary ng Pandakan, ano? Lalabas sa may Biata, tagos ng Quirino, Tomas Claudio, no? Lang yan, medyo traffic na rito yan dahil so isa to sa pinaka alternate route kung ikaw ay magpupunta sa Makati guys, ano? Makati, Quirino, yan, or yung Carrion, yan. Pandakan, ano? Diba? Or Biata, yan, pwede yan dito. Yung ilalim nito eh yung kahabaan ng Riles, ano? Tomas Claudio. Subukan natin dito. Lumabas tayo ng Pandakan, ano? Piata. Ipataas na yun, ilalabas ng Carrion, Laura, or diretso ka ng Quirino, no? Naman, papasok ng Biata to, yung gawing yan. Yung kanto na yan, kanan, Biata. Or palabas ka, Balagtas, ano guys? Biata, Balagtas. So palabas tayo ng Balagtas, ano? Ito yung Riles. Saan ito? Mas Claudio, Pandakan, ano? Andun yung station ng PNR Biata, no? So ayan guys, kahabaan tayo ng Biata Street, palabas ng Pandakan, ano? Palabas ng Balagtas. Ayan guys, yung plaza na yan, yan yung Balagtas, Liwasan Balagtas. Dito yan sa Pandakan. Guys, kanan tayo. Going Nagtangan or Otis, ano? Guys, mahaba-haba na rin yung tinatakbo natin, ano? Wala pa tayo nakukuha sakay. Time check muna tayo guys. 6:28 ng umaga. Unti-unti nang sumisikat ang araw guys, no? Sana sa muling pagkakataon sumikat ang araw at huwag umulan, ano? Kumbaga medyo ano na tayo sa bugbog na tayo sa madalas na pag-ulan, ano? Bagamat kailangan natin ng tubig ulan, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ano? Lalo na sa mga binahang lugar, ano, ng mga nakalipas na ano. So kinakailangan nilang
ah, recover, kumbaga, lalo sa mga pananim ng mga nasira, no? Sabi nga nila, ang tubig ay buhay, pero pag sobra, guys, nakamamatay din, ano? Lugod-lugod, ano? So, kailangan tamang ano lang, tamang init, tamang lamig, tamang tubig, di ba? Kahit daw yung sobrang pag-inom ng tubig hindi maganda, no? Kumbaga meron lang siyang tamang amount kung ilang glass ang dapat mong consume sa isang araw, ano? Pero pag lumabis doon sobra-sobra, makakasama. Guys, sakay natin pa.
Sige po. Thank you po, thank you po. Ingat po, ma'am. Thank you. 1 minute 37 seconds. So ayan guys, narito tayo sa may Sentries. Kababala na sakay natin sa Pidea, no? Dito tayo diretso sa Sentries. Tingnan natin kung may makuha tayo or makapila tayo, no? Yun lang, medyo mukhang mahaba ang pila nila, no? So hindi tayo makakapasok sa pila. Full pack. Mahaba ang pila. So labas tayo. Labas tayo na EDSA, guys. Time check 8 o'clock AM. A few moments later. Welcome boss, nakakanood kay kuya. Loaded dyan hanggang bukas. Tapos ang garap kami ni Edit dito siya. Dapat nga, abot tayo. Layo nun sir. Layo. Lakad. Ay ano, buhat. Dapat pala apat tayo no? Apat. Dapat mo lang kayo? Oo, dapat yung scenario sir, apat. Ilan ba yun? Ito lang tulog lahat eh. Dami namin dun. Lahat ang closing. Pati wala. Kala Joyce. Birthday. At nang wala ko, lalatin yung bote hindi. Nahiya lang to sila Ella tsaka si Atja. Hindi kasi naintindihan si namin. Hindi, nakanya ko yung sir. Ayos na. Nahiya lang. Ela. Yung... Sabi ko, ba't di kayo sumama? Oh, dami ng pagkain eh. Meron pa yung hindi naluluto dun eh. Namalengke pa kami. Bus nga eh. Buti yung nagkaroon ng bar yung pamasahe. Putik. Layo pa ng Kaladyoan. Rides ka eh, yung motor. Juan. Joan. Natid ko kasi walay-walay na eh. Angkas na si Jess, si Nathan, si Armando. Eh, takot si Joan. Sabi ko, sabi naman si Armando, ay si Joan ah. Sir, ako malapit na sana ako doon. Buti, napalayo. Ano, POD. Nalate. Parang Aranita? Ha? Kami yan, sabi doon sa kanila. Hindi kasi namin napin namin 380. Taka na, Johan, rin probinsya to. Kaya ano, sige, hintayin mo ako din kung anong game to. Siya sabi, kumakatok natin yung gamit bahay. Di ba, tigil mo, di ba sa tumitig? Ganda pa rin sa rin. Seret mo na kulit eh. Tuloy-tuloy pa rin yung game. Dalawang kanta nga sa pagpuwi. Naubos yung taka na, wala eh. Bakit ng dabar?
Diesel, meron na tiraban siya. Hindi na. Babae mo. Diba? Templayin mo pa ito, wala. Pangit. Sa Yung tinimpla niya na ano, sila pa rin kami na. wala. Yung pa rin yung Sasakit ng ulo nun. Sakit sa ulo nun. iya tulog yun. Sige, tulog. Nakatulog na iya. Tumagay ba yun? Ano sir, yung ano, nung umalis kayo? Ha? Nung umalis kayo? Tumagay na. Sabi ni Hakim. Oo, gagi palaban yun. Kaya lang, mahina yun naman. Iya. Nag-inom kami dun sa pinag-inuman natin, Sir Johnny. Puta. Tumbay. Mauwi sa nakatulog. Yung oras na pagbibideo sa online. Maka 2 hours. Mahaba na po. Mahaba na yan. Pinaka ano, isang oras. Sa oras. Isang oras may higit konti. Okay. Sa Redmond, pagdating, ano gusto nyo? Suntukan na. Nakakanta yung barangay. Nakailang balik ako noon na gamit ko yung motor doon kila Joyce. Sinundo si ano eh. Una, sinundo si Gilbert. So, nag-drive. Puntaan ako, hindi kayo manguwi niyan. Bangag talaga kami. Sa tinga na lang yung mga Wala, hindi ako nagising sa alarm. hindi ako bato kayo yung GS. Binato ka lang, tama sa ulo ko sa Ingay. Ingay. Ako nga dati, plansya sa nanay ko eh. Ayaw pumasok sa school oh. Bukas likod. Likod yan pag Binawasan yung mga ano. Huwag lang yung babawasan. Pwede niyang tignan, huwag lang yung Huwag babawasan. kayo babawasan. Tama lang makiamoy. Ito tayo sa may... A few moments later. So ayan guys, kababalang nasakay natin dito sa loob ng Veterans Hospital. Bali galing sila ng SM North ano. Nag-deliver sila ng food pack galing sa KFC yata yun eh. Oo, parang gano'n. So ayan, palabas na tayo. Labas tayo ng north. Kaya natin mag-ikot na guys. Medyo silang ang ating biyahe. So malapit lang. So sa tinambay natin, malaking oras ang nawala, no? Magdadalawang oras tayong natambay sa pila. So kinakailangan nating lumaban na ng ikutan. At try naman natin ating kapalaran sa ikot, ano? Hanap tayo ng pasahero sa labas. Ayun guys, nasa kahabaan tayo ng Agham Road ngayon. Subukan nating mag-ikot guys. Hopefully makakuha agad tayo ng pasaherong may sasakay natin kaagad-agad, ano? Para medyo mabawi natin yung malaking oras na itinambay natin sa pilahan, ano? Bagamat hindi tayo
masyadong kumusumo ng gas, pero talo naman tayo sa oras, ano. So kinakailangan nating bumenta upang may pang-boundary tayo at pang-gasolina mamaya pagtapos ng biyahe, no. So ayan guys, kanan tayo ng Quezon Avenue. Siguro guys, kaliwa tayo rito sa EDSA, no? Tapos pasok tayo rito sa parte ng mga scout area, no? Subukan natin ikutin yung looban yan. Try natin kung meron tayong pwedeng maisakay na pasahero dyan, ano? And then kung wala, dire-diretso tayo guys. Baba tayo ng Maynila. So ayan guys, narito na tayo sa may Tomas Morato. At cross natin tong Scout Madrinian, ano. Ito yung pinaka-rotonda rito sa Tomas Morato at Timog, ano? Pinaka-rotonda rito sa Timog at Tomas Morato. Scout Limbaga. Scout Fernandez. Scout Puentabella. Guys, alam nyo ba ang kasaysayan ng mga pangalan na yan? Ayon po sa aking pagkakaalam, yan po yung mga pangalan, ano? Apelido ng mga nasawing mga Boy Scout, parang gano'n, ano, sa isang aksidente. So sa kanila ipinangalan ang mga street dito, no, sa kanila kinuha, no. Ayan, Scout Lozano. May pinaka-rotonda niyan, kung mapapansin nyo, kung familiar kayo rito, may mga rebulto ng mga bata, ano, na naka-uniform sila ng pang Boy Scout, ano. Parang yan po ang kasaysayan niya, ano. Sa aking pagkakaalam, yun po yan. Nasawi sila sa isang aksidente, no? So guys, narito na tayo sa kanto ng Tomas Morato at Roses Avenue. So diretso lang po tayo rito guys, para baba tayo ng Maynila. Ayan nga guys, dito pa rin tayo, no? Wala pa rin tayo nakukuha sakay. Ayan, go na. Makabayan Street, bago tumawid ng stoplight ng Kamuning, ano? 1 minute 37 seconds. Trinity.
welga nila, marami rin naman ang bumabiyahe. Ibig sabihin, by rota, depende yun sa ito ang rota na Quiapo, Dutry, yun ang halos na ito. Kaya pa ako dyan, 20 minutes yan. Walang dumaraan. Walang tumaraan, Ah. pansin. Tsaka yung Aurora, Cubao, So, Cubao, Quiapo. kumbaga yung welga, kumbaga tama na hindi kasi naapektuhan yung kanilang mananakay, di ba? Yung commuters. Ngayon, ang isang ano naman dyan kasi nga, pinatatama nila yung gobyerno, hindi naman nakikinig kundi sila gagawa ng ano, di ba? Ng alingas-ngas, kumbaga parang hindi sila mapapansin kung hindi nila gagawin ng gano'n. Kung tutuusin, ang bago pa rin yung gobyerno. Oo. Oo, hindi sila tumutuloy. Inaantay nila na magano yung mga grupo na yan eh. Kaya nga napipilitan tuloy. Siyempre, alam naman natin na yung tigil pasada, apektado naman talaga yung mga kabuhayan ng mga driver na yan, di ba? Hindi ko gustuhin ng mga driver. Oo, wala naman may gusto na maanta. Yung, di ba, minsan nga pag-ihi, hindi mong magawa pag driver ka, di ba? Nahihirapan kang umihi dahil sinasamantala mo yung biyahe, di ba? Nagkakasakit, di ba? Kaya minsan, napipilitan na nga lang talagang gawin. Kahit na sabihin ang naapektuhan naman, yung kanilang mga mananakay. Oo. Na hindi naman nila gustong patamaan, kaya nga lang, para magising yung gobyerno at para pansinin sila. Siyempre, pag gano'n, yung mga mananakay, magre-reklamo. Magsisintimiento rin sa gobyerno na bakit gano'n? Bakit na humantong sa kailangan pa magkaklas, magwelga pa yung mga driver na tutuusin, hindi naman ganun kalaki yan ang kinikita niyan. Lalo't patuloy ang pagtaas ng krudo, gasolina. Sana kung tatakbo yung sakyan, hindi ka maggagasolina, hindi ka magkukrudo, di ba? Hindi naman. Ibang mga katulad natin, yung mga driver na iba, talagang yun yung hindi rin na naintindihan. Although na mayroong iba dyan, mga driver na mga jeepney driver na talagang ang habol na lang. Parang ayaw nila, sawa sila sa gano'n, dahil gano'n lang. Oo, ganun din. Parang ano lang, malabnaw kumbaga. Hindi naman nagiging ano talaga. Pero kung tutusin, sa isang araw lang na subukan natin na hindi Lahat. lahat. Oo, lahat. Sinabing panawagan, lahat yun. Magbigay ka ng isang Mga, araw. Ay, sabi ko makisama, sa'yo, no? Ang laking pinsala ng gobyerno. Ah, Mag-iisip sila kaagad ng ano. kaya lang, minsan na nagiging problema, yung grupo pa lang, hindi na magkasundo. Maraming paksyon. Di ba? Naglalaban mismo, yung namumuno sa paksyon, ayaw. Hindi mag-organize. Pero kung susumahin mo yun, kaya may paksyon dahil nagkakaroon ng sariling interest din. Kaya nga, ganyan eh. May sariling interest eh. Ay, katulad ng halimbawa, video dap. O yung kay Obet Martin, ano ba yan? Siya nakikinabang, hindi naman talaga yun pang mahirap. Kaya nga eh. Meron siya sariling agenda eh. Di ba? Kaya minsan, doon nalalaglag ang mga miyembro. Hindi na Yung miyembro ang naapektuhan. Paano nga yung namumuno? Itong mga trabaho ng simple, pang sarili. Yun ang ano dyan. Sinasabi nilang, anong tawag nito? Nasa ano sila, nasa kooperatiba. Pero kung susumahin mo, hindi kooperatiba yung kay, kay Martin, sarili niya. Sarili lang. Korporasyon niya. Di ba parang yung party list na yan? Di ba? Merong mga nakaupo sa party list hindi naman talaga miyembro o hindi naman nila alam kung ano yung tinatayo nilang party list. Tsaka mga mayayaman may pera. Parang yung sa gwardiya. Kaya hindi nila alam paano hindi naman sila gwardiya. Politiko sila na may pera. Oo. So pag naupo na yan, ang feeling niya, ano na siya, yung nakaangat na siya, senador na congressman di ba? Representa. Pero hindi naman niya inaalam yung problema ng kanyang nire-representa, di ba? Ganun din yan. Kaya ang dapat dyan ang uupo, talagang miyembro, di ba? Kung ikaw tatayo bilang party list, kung anong grupo ang kinaanima mo, yun. Dapat doon naman gagaling para alam ang pulso ng kanilang grupo, kung ano sinisintimiento.
Kasi pag mayaman po niya po na politiko, ano ba ang ano niyan? Ilan-ilan. Dito pa lang sinasabi nila 95%. Hmm. Kaya ang biyahe mo, ganito na lang. Hindi, pero kanina wala rin, walang tao siya. Nagaling ako sa pila, nababot ako sa pila, 2 oras eh. Dito lang ako. Ah, okay. Tawid ko lang dito. 2 oras ako, kaya ako, sandali lang pa, may sige pa. Meron pa. Sige lang. Sige pa. Thank you po, ingat sir, thank you. Sige po, thank you. So ayan guys, kabababa lang na sakay natin dito sa may Trinity, ano. So malapit lang pinanggalingan niya, galing lang siya ng Morato. And guys, kwento na naman ang inyong abang lingkod, ano? Kumbaga, nakapag ano na naman tayo ng ating mga kuro-kuro, ano? Patungkol yan sa nagaganap na strike ng mga jeep. So yun nga, napag-usapan kung ano yung mga simpleng ano na problema na lumalaki dahil sa kagagawa na rin ng ibang mga nanunungkulan o politiko na nagtetengang kawali. Kumbaga ayaw makinig at piling-pili lang ang pinakikinggan. 'Di ba? Kundi hindi makikinig kung wala pang nag-aaklas. Kinakailangan pa merong mag-aklas bago buksan yung kanilang mga tenga. 'Di ba? Na kung sana ginawa nilang pakinggan ang mga hinaing ng mga taong bayan, ng mga simpleng driver na tulad namin na nabubuhay sa karsada at naglilingkod naman at nagbibigay ng serbisyo sa ating mga taong bayan. Sana walang ganyan. Ay hindi na marating sa punto na kinakailangan pa magwelga at tuloy ay ang maepektuhan ay ang ating mga taong bayan, di ba? Yung mga kapwa nating commuters na hangad lang naman ay makasakay at makarating sa kanilang mga paroroonan, di ba? Makapasok ng hindi sila maglalakad, kumbaga magbilis hanggat maaari. Siyempre, alam naman natin, ibang lugar ang pinanggagalingan niya. So, talagang merong lugar na hindi mo, kumbaga, kung lalakarin mo, talagang grabing layo. At gusto ka na kailangan mo mag-commute at handa ka naman magbayad ng pamasahe. Pero, yun nga, naapektuhan ng mga ganyan pag-strike, di ba? So, kawawa naman. So, sana lang yung mga nanunungkulan, sana naman, huwag lang hayaan ang mga driver na siyang naglilingkod din na magbibigay serbisyo publiko sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kababayan na kumbaga hindi naman kalakihan ng sweldo, kaya nagtsatsaga sa mga pangpublikong transportasyon na kung saan mura, di ba? Jeep, bus, ganyan, di ba? Kasi ang taxi, kumbaga kung hindi sila nagmamadali, kailangan may dala o hindi nila alam pupuntahan, ganyan yan di ba? Usually talagang magtitipid dyan sa bus or kaya sa mga libreng sakay, kundi sa jeep na pangpubliko na mas mura, dyan sasakay yan. So kung mawawala pa yan at mag-i-strike, paano na, di ba? Kaya sana po sa mga nanunungkulan, sana naman po bigyan pasin niyo po yung mga maliliit nating mga kababayan. Wag naman po natin na ipagsawalang bahala ang kanilang kabuhayan at pagnanais na mabuhay at maglingkod sa ating mga kababayang mananakay. Sana po lagi pong bukas ang inyong mga tenga upang pakinggan ang mga inahing ng taong bayan na hindi po tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng problema. Yun lang naman po ang akin. So yun guys, nasa may Ramon magsaysay tayo, no? So para wala pa rin tayo nakukuhang sakay, no? Dito na tayo sa parte ng Santa Mesa, tapat ng Pure Gold, Poresa, no? So ayan, medyo may build up ng traffic sa baba. So siguro dito tayo sa flyover, ano guys? So ayan, flyover tayo, kaya lang mukhang parehas, ano? Yan, nakita niyo yung gawing kanan na yan, na diretsong pila. So maging itong flyover, ganun din. Ayan, no? Ganun din, ano? So no choice na tayo. Kailan natin bunuin na itong packet na to na mukhang mahaba rin, guys. So may option sana tayo kung doon tayo gawi sa kanan, sa baba,
Dahil pwede tayong lumusot sa De La Puente sana, no? Kaya lang hindi na maaari, no? Dahil narito tayo sa linya ng paakyat. So bubunuin natin to ng walang sakay until makababa tayo rin sa may flyover na to. So mas malit ang chance natin dito, no? Dahil mahaba tong tulay na to. So gusto mo na naman ng panibagong haba ng oras, ano? Wala namang pasaherong pwedeng sumakay dyan dahil nasa flyover, ano? Unless makababa tayo sa bandang unahan, pagbaba niya ano na yan, dyan possible may nag-aantay na pasahero na yung mga na-stranded, diba? So kaya nga nung sabi ng pasahero ko kanina, matagal daw siya nag-aantay ng jeep dun kanina, no? Dun sa Tomas Morato, na kung saan ang inaantay niyang jeep ay manggagaling ng Kamyas, Kamuning, ano? Biyaheng Project 2-3 na kung saan dumadaan doon sa Tomas Morato kung saan siya nag-aantay. So yun nga ang nasabi niya na may strike nga raw, dahil alam ko na isang araw yung meron, pero ilang araw yata strike na yan. So yun nga, no, halos sa kaba ng biyahe namin isang jeep lang yung nakita namin na nakasalubong, ano. So na ano niya na talagang medyo mas marami ang sumama sa strike, ano. Kumbaga hindi bumiyahe. So ayan guys, sabi ko yan nakabaon po tayo sa traffic. Nasa ibabaw na po tayo ng flyover, ano. Ito po yung flyover na kung saan ang ilalim yung nagtahan, ano. Yung intersection doon sa baba, no, kung saan pag kumanan ka papuntang Lacson, kaliwa naman tungo ka ng Nagtahan Bridge or yung Mabini Bridge na ngayon, ano, di ba? Nalitan siya ng ano. Yan. Tayo naman po ay patungo ng Ligarda, no? Pagbaba po natin dito sa tulay na to, Ligarda na po yan. Nandiyan na po yung Arellano School. Dire-diretso po yan. Yung Santa Catalina muna, bago Arellano. So hanggang doon po yan sa patungo na proyekto at Quiapo, ano, yung Casal Street. So yan guys, tsaga-tsaga tayo rito, no. Usad-usad lang, usad pagong kumbaga guys. No choice tayo. Napasok tayo sa traffic, madalas na pagsuong namin sa traffic, ano. Kumbaga ito na po talaga ang kalakaran dito sa Kamaynilaan. Sabi nga nila, wala ka sa Pilipinas pag walang traffic. Yan. So isa po yan sa pagkakakilanlan ng ating bayan o bansa, no. Sa Pilipinas traffic, parang ganyan. So kailangan ma-experience mo ang traffic sa Kamaynilaan para masabi mong nasa Pilipinas ka. So yan guys. Kumbaga guys, ginagawa na lang nating magaan ang ating sitwasyon, ano. Mapupunti ka naman talaga, no. Mauubos ang pasyensya mo, ang hinahon mo, at hindi ka na talaga gaganahang bumiyahe, no. Dahil sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, ganyan po. Kumbaga madalang yung makatakbo ka ng mabilis, walang traffic. So parang milagro na lang po sa karsada yun kapag hindi ka na traffic, lalo rito sa Kamaynilaan, ano. So minsan sabi nga ng iba, mas maganda pang bumiyahe na patungong probinsya dahil mas mabilis pa raw, ano, ang nagiging pagbiyahe o yung travel time, ano. Unlike dito sa Metro Manila
na kung saan narito nga lahat yung sentro ng kalakaran at ang mga commercial establishment, narito yan. So ang tao dito ang puntahan, ano. Isa pa yung ating airport, narito po yan. So sana nga, di ba, may ginagawang airport sa Bulacan. So parang tendency mahati na po, ano. Kung gagamitin pa rin itong luma, ibig sabihin mahati na, no? May option na pwedeng lumapag yung ibang international flight sa gawing Bulacan, yung airport na bubuksan nila sa gawin ng Bulacan, ano. So mahati na. So may choices na siguro kung saan ka gusto mong sumakay at bumaba. Kung parte ka ng norte, siguro magandang bumaba ka na sa airport dun sa Bulacan, di ba? May kayo mga taga Pampanga, basta yung norte pong side, siguro doon ka na, para hindi ka na bababa rito sa gawin ng airport na kung saan ay nasa Parañaque, di ba? So mas mabuting doon ka na gawin sa Bulacan bumaba, kung makukuha mo kung saan ang destination ng flight mo, na ang babaan Bulacan Airport, di ba? Na kumbaga yung airplane mo doon naka-assign bababa sa Bulacan. So yan guys, medyo pakalahati na rin tayo nitong flyover. Medyo may katumalan yung ating biyahe, no? Gaya nga nasabi ko sa inyo kanina guys, medyo tinahali na tayo ng biyahe kanina, no? Alis tayo ng Fairview kanina, halos alas 5 pasado na, no? Kaya medyo natraso yung ating partner, gawa nga po sa isang pangyayaring hindi inaasahan, na kung saan ay nagkaroon ng trouble ng ating unit. So kinakailangan pa niyang dalhin sa garahe upang paggawa, no? So syempre po nagkaroon ng konting pagkaantala dahil nagantay pa ng mekaniko. So na-delay po ang kanyang paggarahe, no? At yun nga, naapektuhan yung pagpapalitan. So sa akin naman po wala naman pong kwenta yung gano'n, ano, dahil kumbaga naman po hindi naman po yun na regular na nangyayari. So sabi nga po kasama po yan sa aming hanabuhay, yung ma-trouble ka, magkaroon ng konting aberya, normal po nangyayari, ano. So wala pong may kagustuhan nun, at talagang kumbaga natapat na nagkaroon ng problema. So yun nga po, kailangan naman yan dalhin at ipagawa sa garahe. So ayan guys, medyo ilang biyahe pa lang din ako, tapos nababad pa ako sa pila kanina, no? Dahil yung ikot ko kanina hindi rin naging maganda, kaya sabi ko ipila ka muna, no? Para medyo kinainan lang ako ng mahaba-habang oras sa pila, tapos medyo malapit yung unang sakay ko ron pagkalabas ko sa pila, kaya after nun nag-ikot na ako, no? So sa pag-ikot naman natin, isang sakay pa lang tayo, no? Isang pasahero pa lang, na short distance lang din naman ang tinakbo, kaya minabuti natin ipagpatuloy ang pag-iikot, ano? Ito naman traffic naman natin nasa gupa, guys. Ganyan talaga yan, guys. Sabi nga dasal lang, simpatya lang, pananalig lang sa ating poong may kapal. Hindi tayo pabayaan, merong talaga nakatapat na para sa atin, at mahaba pa ang oras, guys, para desisyonan natin ang ating biyahe. So wag mawawala ng pag-asa. Nandiyan ang ating Panginoon, nakamata sa atin, at alam kong hindi niya tayo pabayaan, at lagi niya tayong pinagpapala, no? Kumbaga ang pagmamahal ng ating poong Diyos nandyan, ano? Kumbaga ipararamdam sa iyo. Hindi niya nanaisin na ang kanyang mga anak mapabayaan, magutom, ano. So lahat po tayo meron nakatapat na biyaya, no? At lahat po tayo ay mahal ng ating Panginoon Diyos.
Kaya wag lang po tayong mawawala ng pag-asa sa ating pong mga kababayan, ano? Kahit na po ano ang pinagdadaanan nating problema, kapit lang po. Lagi lang po tayo manalangin at lagi po nating isaisip na ang Panginoon ay nakamata lang po sa atin, nakasubaybay at nakatingin, at mahal po tayo ng ating Diyos Amang lumikha. At hindi po niya nanaisin na tayo ay magutom o dumanas ng dusa. Kaya pagpasalamat po natin yan sa ating Diyos Ama. So ayan guys, antay-antay lang tayo. So ayan guys, nakababa na tayo ng flyover, ano? Ng tulay. Nasa kaba na tayo ng Ligarda. So binabaybay natin tong kahabaan ng Ligarda guys. Ayan, dito na tayo sa may tapat ng SSS Ligarda, no? So sana ito pasayro to, no? Yan natin. Morning po. Sa Land Bank po sa may MH Del Pilar. Okay, okay. I'm sorry. Sa Pagcor ako. Okay, Pagcor. Andyan lang yan. Apa. Pagcor kayo bago yung land bank. Opo. Tama. MH Style Pilar tayo. Pasaway tayo. Pag nasa ibang bansa tayo, pag sinabing bawal magkalat, bawal magkalat. Magnakaw, puputulan ka ng kamay, di ba? Sabi, nagagawa natin sumunod sa pag nasa ibang lugar tayo, ba't sa sariling bansa natin, nagiging makulit tayo. Kasi nga po, baga, kinasanayan natin dito na pwedeng lagyan, di ba? Tsaka yung pwedeng pakisapan na yun. Hindi pa sa ibang bansa, baga wala yung mga ganon. Pag bawal, bawal. Sa stoplight, pag red light, pag kahit walang tatawid dyan, huminto ka. Dito hindi Teka muna, wala man ng bantay. Sige, pirahin ko to. Yeah. Mahuli ka, pwedeng pakiusapan, lagyan mo. Okay. Sa ibang lugar, hindi. Ngayon medyo nagkabalikan na naman ng mga droga. Opo. Nung nawala si Presidente Duterte, Yun talagang unti-unti na naman. Kaya ako yung patakaran Duterte na yung tinotokhang, parang okay sa akin yun Kasi nung time na yon, siyempre. nung time po na yon, nakikita natin, obserbasyon natin, yung mga addict takot. Takot? Oo, wala Diba? na. Hindi pa pwedeng harana hindi pares nung kasagsagan na parang Hayagan. hayagan, natatakot ka na kumbaga pinakikita nila addict kami na pag ako sinumpong na pagka-addict ko baka patay, parang ganon, matatakot ka. So pag merong ginawa siya parang imiwas na tayo, addict yan. Pero nung time ni Duterte, hindi pa pwede ibalanda nila yung pagiging addict nila. Dahil baka isang araw bigla na lang silang dukutin, salvage sila.
At saka ang taong bahay, pwede ka ng, adik ka pala, nagmamalaki. O sige, eto, patokhang to, adik. Di ba, may takot. Ramdam na ramdam. Aha, di ba? Hindi sila makagalaw ng ano kasi nga, pwede sila anytime ituro. Kung adik ka, di ba? Hindi, itutokhang ka. Kaya minsan, ano rin eh. Ang sa akin lang, wag lang talaga yung mga ginawa ng kaso-kaso lang, di ba, yung mga kinargahan na wag yung gano'n. Wag. Wag yung gano'n. Pangit yun. Hindi maganda yun. Kasi kagagawan din naman ng mga baliktad na pulis eh. Tapos, nasa kapulisan din yung ibang ano eh. Oo. Kaya ganun nangyayari. Ibig sabihin, wag lang sila magtatanim ng ebidensya kung talagang adik o talagang ano yan, di ba? Adik, pwede pa sabing gamutin, di ba? I-rehab eh. Oo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon tumitino yung adik na nire-rehab, di ba? Minsan eh, pagkakamali rin binigyan mo pa siya ng second chance. Di po ba? Pero dapat, lahat tayo may chance para magbago, di po ba? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon eh, epektibo yun. Kasi merong time na masisisi mo sarili mo at binigyan mo siya ng another chance eh. Nakagawa pa mas grabe. Kumbaga nahuli minsan, maliit na kaso, sumunod lumaki pa ngayon. Pero dapat lahat may chance sa magbago. Pero kung siya eh drug lord, parang mahirap bigyan ng chance yun. Drug lord, nagpapakala talaga na ano eh. Maraming Yun talagang dapat patay. yun ang dapat talagang ano. Kasi talagang ano na ang utak nun eh. Yun talaga ang kalaban. Mhm. Talaga na ikinakiinisan ko mga droga. Droga. Kasi diyan nagsisimula yung mga maliliit at malalaking problema eh. Opo, Dahil sa droga. dahil sa drugs. Ay, mababalitaan nyo eh, apo, nirape yung lola. Oo. Di ba? Lolo, nirape yung apo. Oo. Puta. Tapos eh, yung kumbaga nasa hustong edad eh, nirape sanggol. Sus, Mario Josep. Imagine mo sanggol, mapag-isipan mo pa. May korte ba yun? May ano ba yun? Di ba? Para kang kumain ng balot na malabsa pa yun, di ba? Parang ganun. Ano kayang utak meron yun, no? Tuwang-tuwa ako ng si Duterte. Oo. Ako para sa akin, talagang ano, sige, kung maaari nga yung mga may kaso na napatunayan, yung napatunayan lang po talaga. Oo. Kung maaari pagkababa ng hatol, hindi na patagalin eh. Di ba? Para sa ibang bansa, kumbaga pag binigay hatol, ilang ano lang, ano na kagad, gawin na kagad, kung bitay na kagad. Kasi baka makakawala pa eh. Lalo dito sa atin, pag mayayaman, pag politiko, nakakawala eh. Nakakalaya eh. Maraming politiko dito ang kulong nahatulan, pero pagdating ng panahon, nakakalabas eh. Kasi ang nagiging ano, napagserbisyo na rin yung kanilang di ba? Kaso. Tapos matanda na, hindi na raw makakapanakit. So, pardon. Mayaman niya. Pero ang daming katulad nila ng kaso, hindi na nakalabas. Hindi na nakita kung bumait. Doon na namatay sa kulungan. Wala kang say sa... Pero kung ikaw eh sikat, politiko, nababantayan yung kaso mo, maya't maya, nariribisa yung ano mo. Teka, eto, muhusay na to. Eto, nagpapakita ng ano. Pero kung ikaw eh, hindi kilalang tao, wala. Doon ka na mabubulok, doon ka na mamamatay hanggang sa ano. Parang ano lang. Asawa ni Nida Blanca dati, Alosos. Di ba? Rape case yan, minor. Nasaan si Alosos? Nakalaya. Rape case minor, walang ano yan. No bail yan. Sentensyado pero nakalaya si ano, nakalabas. Di ba? Talaga. Congressman eh. Chile Viste. Asawa ni Senadora ano? Loren. Di ba nakakalabas ng kulungan? Kung hindi pa may nakakita na nasa labas, nahuli sa parting Makati yata, nahuli yan eh, doon sa kanyang building doon sa ano eh, De Viste eh. Hindi mamamalaya na lumalabas pasok pala sa kulungan yan. Paano niya nagagawa yun, di po ba? Gwardyadong yung bilibid, nakakawala. Lumalabas, pumapasok. So ibig sabihin pag lumabas at pumasok, may dinaanan yan. Hindi ka naman lalabas lang doon sa pintuan at pabalik ka na papasok ka lang ng walang question, di ba? Walang tanong. So para nakalabas yan, mayroong binayaran. Pardon, eto lalabas ako. Ikaw guard, eto talikod 5,000.
Sir, babalik kayo. Natural, babalik. Pinalaya mo nga ka, pinalabas mo nga ka, babalik. Magliliwaliw lang yun. Babalik. Pero pag nagbilangan niya nung araw na wala siya, kompleto yung presyo na yan, di po ba? Hindi naman lalabas siya ng oras lang. Pag lumabas siya para bumayad si Libiste, siguro mga ilang araw yan sa labas. Di ilang araw nagbibilang sa loob, kompleto sila. Wala nawawala. Ano kaya siya? Nagtatakip. Nagdi-discuss lang po siguro. May escort dyan, ilalabas, di po ba? Tapos pag gano'n, kung 2 days, 3 araw, sir, balik na kayo. Balik. Bakasyon. Bakasyon lang sa labas. Di ba ang alibay niya kumbaga sa ngipin, nagpapatik. Pusa naman. May dentist naman sa loob ng kulungan. Ang dami ng iba na ubos na lang yung ngipin, hindi nakatikim ng pagpa-dentist Di po ba? Maraming ron, napunggal na lang yung ngipin, gilagid na lang yung iba, hindi na nakakita ng dentista. Siya po tayo lumalabas dahil nagpapaano ng ngipin. Iba, namatay na lang yung kamag-anak na hindi man lang nabigyan ng kahit sandali para makasilip sa libing, di ba? Pero yung iba politiko, lumalabas yan. Kailangan ko umatin sa libing ni ganito na puta, nakakalabas yan. Nakakapag-request ng ano yan. Pero kung ikaw wala, sino ka lang, hindi ka papayagan ng Di ba sabi nga ng mga kilalang mga preso yung panahon ng Dilima paggabi nagbabago yung ng Bilibid Kala mo nasa sikat sila mga yung mga casino, buta umapaw ang pera, di ba? Babae pasok, may pa-concert, saka ba naman nakakita, buta? Ngayon, nasaan? Laya. Hindi, sabi, di ba namatay sila sa COVID? Pero isang paraan po yun, na nakalabas sila. Malaki po ang posibilidad nun. Tayo pa ba naman ang gagawin nila? Di ba? Pagkatapos nila tumistigo, kay Dilima, yung ibang mga akusado, so, para matahimik, ang bargaining siguro, para hindi na mabago ang sinumpaan nyo sa Laysay, kunwari namatay sa COVID. So, nagsunog siguro ng ibang preso, eto na yung abo niyan. Hindi nyo makikita dahil abo na ibibigay sa inyo Ayan yung abo na ganito. Tatanggapin mo na yon. Yun na nilabas sa media. Pero, maaring pinalaya yan, nagpalit ng muka, di po ba? Doon na yan sila ba? Nakalaya na yun. Ngayon, ang pinaka-guarantee para walang buko, kinakailan lalaya ka rito pero burahin mo mukha mo. Plastic surgery ka. Magagawa mo yun dahil may pera ka, di ba? Dahil sa loob may pera sila Okay, no? Di ba meron pa isang preso na kinidnap yung asawa sa labas? Paglabas dumalaw? Ba't mo kikidnapin yung asawa ng preso? Puta, nasa presohan Ano pa yung pera niya? Pero may pera. Diba? Kaya ginawa dahil may pera. Kumikita yung preso sa loob. Yung droga nasa loob. Doon nila ginagawa, doon nila niluluto. Isipin niya magluluto ka sa loob, sino magiging buyer mo kung hindi mo mailalabas? Nailalako sa labas yun. So paano mo mailalabas at saka maipapasok yung inyong mga gagamitin? Ang higpit-higpit ng checkpoint, may aso pang ulol na aamoy-amoy. Ba't hindi naamoy ng aso? Siguro langon-langon, baka pating aso sabog, di ba? Masyadong pamilya na kasi singot yung aso sa droga, kaya ang amoy niya, ayos 7. Di ba? Yung mga kailangan materyales, sarap. Paglabas na luto na, sarap ng amoy ng aso, baka patay aso, addict na rin. Di na amoy. Hindi sila takot na mahuli. Pag sinabi, huli ka, makukulong ka, kukulong, putang ina. Kulong, ibahay nila, bakasyonan nila yun. Di ba? Yung mga kwarto nila, akala mo mga nasa hotel. May bata, may di ba? Pero sa atin lang yun. Nagbubuhay yung mga kilalang magbigating mga drug lord ng puta. Akala mo nasa nasa condo lang nila. May mga alalay, may masahista, may bata po. Kala mo nasa mga hotel yung kulungan nila. Babae, hindi problema. Sarap nga ang buhay. Diba, inamin ng mga bolsera sila Rosana Roses, diba? Na nagdadala siya ng babae sa Bilibid. Mga bold star na kursunada ng mga preso, dalhin mo si ganito
Ganito bayad, puta, di pasok sa loob. Warden, ito babae mo, di ba? Warden, birthday ka, magse-celebrate tayo. Magpapasok ka ng ganitong babae, tapos meron tayong concert, puta. So, concert si Colanco, tayo na. Kompleto ng banda. Meron pang pinako-construct na kung ano-ano mga ano ron sa loob. Ikaw ba naman, gwardiya? Teka muna, saan papasok yan? Ano gagawin niyang materialis na yan? Di ba? Wala namang siya sabing gagawin building na presuan, puta. Papagawa ko anong swimming pool, anong kalokohan yun. Pero pinapayagan yung mga appliances. Oh, saan dadali niya malalaking freezer na yan? Sa atin lang meron nun talaga. Kaya pag big time ka, wala, Panginoon ka sa loob. Diba yun na yung nakapatay na sa traffic ano eh, Sigo eh. Kinidnap pa Sigo eh. Yung kaso niya, yung nakapatay siya dahil sa traffic ano lang, di ba? Kadiskusyon Talaga sa... pag may pera. Oo. Isipin mo, Sigo, kinidnap sa loob. Yung mangidnap ka sa labas, baka mahuli ka pa, baka makuha ka CCTV. Bakit yung nakapreso ang kikidnapin mo? Di ba? Eh siguro palabas-labas lang yun, eh nagpapautang siguro ng pera sa mga gwardiya. Eh di syempre pag nakita nila siguro, naku siguro, tatalikod yung gwardiya, hindi titignan siguro. Baka singilin eh. Baka tanongin mo, oh go, saan ka pupunta? Oh ikaw, may utang ka, bayad ka. Oh. Eh hindi mo sisingilin, eh baka syempre paglabas mo, eto iyo, tapal. Ang alibay nila, kinidnap sila. Puta na, kikidnapin ka, nasa loob ka. Lumabas ka, kaya ka kinidnap kunwari. Pero kahit nasa labas ka, pato ka kikidnapin. Kung ikaw ay nakapermi lang sa loob, gwardyado yung presuhan. Nakidnap siguro. Si Alosos, di ba? Nakapamaril. Ano sabi? Hindi akong bumaril. Yung bodyguard ko, puta, kahit pa eh. May bodyguard ka, may baril? Nakakulong kayo parehas? Pwede ba yun? Akusado kayo, puta, nakakulong na kayo dyan. Meron pang bodyguard, tapos may baril. Siguro may bodyguard ka pa, pwede. Pero wala nang baril dapat, di ba? Kaya Lusos, nasa kulungan ka. Wala po, nakalaya na. Di ba nakapag-asawa nga uli ng bata, nagkaanak uli si Alosos? Yun ano. Rape yung kaso niya, minor, di ba ba? No bail yun. Akala ko nasa kulungan. Hindi po, matagal na pong ano. Di ba kaya nga po nagka-problema yung Itbulaga? Di ba binabawi na nila halos yung Itbulaga, kanya yung Itbulaga? Ah, siya palang halusos. Opo, yung mga anak niya, umaano ngayon, mga pila, yun. Hindi ka siya mahilig sa Oo, pagpista eh. oo. Kanila pala yung Itbulaga na ano, kaya nagka-leche-leche Itbulaga. Matagal na laya si Halosos, yung congressman Halosos. Yun lang eh, makukuha ka, puta. Minor ang kaso nun ha. Rape. Nakalaya. Ay, ang daming ng rape ng minor, hindi na nakalabas eh. Ayun eh, nagte-tennis lang sa loob ng ng Bilibid yun. Meron pa siyang burger stand yata, puta na. Diba? Nakapagnegosyo pa ang loko, no? Grabe. May taga-masahe yun, meron pa siyang sports. Eh samantalang iba, limitado, may basketball sila pero limitado pa sa kanya. Pag sinabi niya maglalaro siya, magkano siya. Eksklusibo yun. Bibigyan siya ng kalaban na lampa. Lagi niya tatalunin. Hindi pa pwedeng tatalunin mo siya. Alam niya, kalaro niya yung magpapatalo. Ang di pa nakakalabas yung yung mayor, yung may kasong rape, yung mahaba buhok sa Kalawan Mayor in Laguna, di ba? Ah, wala akong narinig. Yung nang rape ng estudyante tapos pinatay yung magsyota. Oo. Kalawan Mayor ng Laguna yun. Kung sino pang nasa... Yung mahaba ang buhok no, na nung pumasok puta, akala mo napakabit, may hawak palaging Bible. Pero pag tignan mo yung mukha niya, hindi ka panipaniwala po talaga eh. Hindi man masama mamamintas, pero talagang kahit anong tingin ko sa mukha ng mayor na yon,
Hindi talaga gagawa ng mabuti. Yung mukha niya talaga, mukha talagang rapist na ano eh, talagang talamak eh. Kahit anong bait niya na, Manyakis. oo, yung mukha talaga namang, sabi ko kahit bihisa mo to ng Amerikana, kahit anong forma nito, kahit siguro magsutana, magbihis pare, hindi ka panipaniwala. Lagi may hawak ng Bible na nung nakakulong siya. Wala. Pero nirape yung estudyante, pinadukot niya sa mga tao niya, tapos pinatay yung pati yung boyfriend. Parehas pinatay. Porsyonada niya yung estudyante, pinaano niya sa mga tao niya. Talamak yun, yung ano na yun, mayor na yun. Yun ang alam ko nasa kulungan pa. Pag yun naman ang nakalabas, talagang grabe naman puta. Eh kung si Web lang nakalusot eh, di ba? Oo. Oh. Visconti Massacre, kumpirmadong ano, hinatulan. Aba nung katagalan nabaliktad, kaya sa sama ng loob ni Visconti namatay tuloy. Biglang binaliktad ng korte, absuelto. Kawawa. Kaya sa sama ng loob ni Visconti, putas hindi niya matanggap utang na. Ibig sabihin pala, hindi pala yun. Eh nung una yun ng akusado, ngayon hindi. Oh. Namatay na lang yung matanda tuloy, hindi nakamtan yung hustisya eh. Baga pinalamig lang yung kaso eh. Hindi pinababayaan ng tatay yun ni Webb, ni Freddy Webb. Talagang regular na meron pagbisita sa anak niya, talagang kagandahan naman doon sa ano na yun, hindi talaga iniwan yung anak. Hindi nila pinabayaan sa kulungan, kaya lang yun nga, okay sana kung talaga walang kasalanan, di ba? Pero sa talagang lumabas sa kwento, talagang yun sila ang gumawa nun. Yung grupo ni Webb na yun, yung anak eh. Talang talagang ano eh, may motibo para gawin yun. Yung mga hinuli-huli nila nasabi, mga construction worker na ano, hindi naman eh. Yung construction worker lang, bakit pati yung investigador magtatakip ng kaso, di po ba? Puta eh, construction worker lang pala, pakulong yan. Puta, nilinis ng investigador. Para linisin mo yon, merong nag-utos, may malaking taong involved. Anak ng senador eh, kaya pinalinis. So, hindi gagawin ng investigador yung magtatakip pa, puta, kung sino ba tong hindi na may makilala mga construction worker lang kayo, nako. Gaganunin lang yun. Ano ba ibabayad sa kanya nun? Ayun, anak ng senador. Titrabaho ng investigador yung ano kaso.